una pa lang, pumila kami. Sa labas pa, hindi pa namin nakikita yung kuweba nun. Ang tagal, nagtataka kami, ang tagal nila. Sobra, baka may nantitrip lang sa amin, baka hindi talaga pumapasok. Tapos, nung dahan-dahan na kami papasok. Nandun na ako sa bibig ng kuweba. Natayo lang ako dun, sobrang tagal. Tapos, medyo umusog onti lang yung linya. Tapos nag-Spiderman nga ako, sabi ni Julia, naka-Spiderman ako kasi naka ano talaga ako, nakakapit ako sa kuweba nun. Tapos dahan-dahan kaming bumaba, medyo nung pababa parang medyo madali-dali pa nun eh. Yung may suporta ka pa, tapos parang hindi ka pa medyo nahihirapan. Nung nasa pababa na paba, parang Metal Gear na. Kailangan nakaganon ka talaga, o kaya nakaganon. Tapos, yung pagka abot mo sa pinakababa, pataas naman. Yung pataas, dun nag-iba. Sabi ko nga, parang nasisip ko nga, sabi ko na nga ba dito ang mahirap. So yun, tinantay kang umano. Ang hirap makaalis kasi, ang sikip niya, kailangan iikot-ikotin mo yung body mo, tapos yung parang ka pa. Talagang upper body strength talaga yun. Kailangan mong pilitin yung sarili mo. Tapos sa bandang dulo, yung pinakamahirap, yung sa may labas na, kailangan ayusin mo lahat. Tapos, full force na talagang pag-aano mo. Medyo nakangawit na nga rin yung paa ko doon kasi, parang, nangangalay na kasi nagpacket ako ng packet. So, ayun. So, in the end naman, it was worth the experience. Wala yung masyadong pressure eh. Yung mga sabi nila, may pressure daw din. Pero wala nang, maayos na naman yung, normal pa rin naman yung breathing mo and all. And lahat yun. Sa Calvario, yun, masaya siya. Tapos, nahihirapan lang ako nung part na nasa baba kasi yun nga, madulas, tas umuulan. Pero, lahat-lahat masaya. Tapos, may hirap din yung nasa gitna ng part na umakyat kasi paakyat. Tapos, sobrang straight nung daan, hindi ako masyadong makadaan. Nung nasa taas naman na ako, sobrang worth it kasi ang ganda ng view. Tapos kitang-kita ko lahat ng mga puno at saka mga nature dun sa inakyatan namin. Sa pag-akyat ko ng bundok, bumilis ang pagtibok ng aking puso, bumilis ang aking paghinga. Tapos medyo nahirapan ako kasi mahirap nga umakyat ng bundok, nakakapagod siya, nakakahingal, tapos yung mga nasa harap mo bagal-bagal. Kaya meron nga one point doon na inunahan ko sila, tapos ako na lang mag-isa. So, hinahanap ko kung nasa na ako, ganyan. Akala ko nga nawala na ako or naengkanto na ako, pero narinig ko pa naman yung mga boses ng iba. Pag-akyat ko sa Calvario, syempre nasiyahan ako kasi nagawa ko yun. Nakala ko dati hindi ko kayang gawin na umakyat na bundok. Sa loob naman ng kuweba, nakakatuwa nung una ako nakapasok kasi akala ko talaga hindi ako makakapasok kasi sobrang liit ng pagpapasukan mo. Tapos, yung mga sugat na nakuha ko, lahat yun, paglabas ko, napawi siya. Kasi nga, nakalabas ako nung kuweba. Siyempre, mahirap. Tapos, nung panahon po yun, umaambon, pero hindi naman siya gaano madalas dahil mabato naman doon. Maganda yung tanawin, tapos masaya dahil sama-sama kayong room. Tapos, mahirap din siyempre yung pababa. Kailangan lagi kang nakaupo. Actually, before field trip, hindi ko masyadong ginagawang big deal yun. Medyo lang ako. Easy lang. I mean, kaya ko to, 3 beses na akong gumanto eh. First year, second year, third year. Fourth year na ako, syempre mas tanda na. Mas kaya ko na yung mga challenges na yan. Pero, syempre, hindi ko kaya to ng walang tubig, walang pagkain, mga towel, pamalit, etc. Kasi, hindi naman ako sanay sa pag-aakit ng bundok. So, kailangan nung bago mo field trip naglagay ako ng chichirya, lahat ng sugar and etc. pampagana sa mga mahihirap na trekking. Tapos sa field trip mismo, parang nasa isip ko, sabi na nga ba, natatae ako. Gusto natatae ako sa bus.
yung ginawa ko, buti na lang may one last pack ako of Diatabs. Kahit bumuklat nga, natapon eh. Buti na lang hindi lahat, so gumana pa rin yung epekto ng Diatabs. Tapos, after nun, na-stopover na kami. Nag-ice coffee ako. Kasi naantok talaga ako. Alam ko, may milk yun, so nakakatae din yun. Pero, hindi na, ice lang yun. Tapos, bumili din ako ng extra chichirya in case na either mabore sa field trip, either mabore sa bus or kailangan ko lang ulit ng pagkain. So, yun na yun, pag physical preparation, di na. Ready na ako sa mga ganun. Bago yung mismong outbound trip, kumain ako ng madami. Nagpahinga ako, tapos nagpack din ako ng mga gamit ko. Tapos, pray, nagdasal. Tapos nung mismong araw naman, nung umaga, nag-jogging muna ako dun sa malapit sa amin. Nag-exercise, nag-warm up ako para maayos yung kondisyon ko. Tapos, kumain din ako ng marami na breakfast. Tapos, natulog ako sa bus ulit. Sa katunayan, naglaro pa nga kami ng volleyball nung araw bago mag-field trip. Umuwi pa ako ng gabi noon, tapos pag uwi ko, nilagay ko lang sa bag lahat ng kailangan kong dalhin. Tapos, wala lang, natulog lang ako ng maaga. Tapos, pagising ko, ginawa ko yung mga kailangan gawin, tulad ng paglalagay ng pagkain dun sa mga disposable container. Tapos, uminom din ako ng gamot kasi nga nahihilo ko pag sa bus. Ayun lang. Kain tapos tulog.